Amen. Maaaring pampalakpakan po natin ang ating Panginoon. Parang marami pong wala ngayon. Baka nakitiis na. Parang napagod po kahapon. Amen. Isa nga pong malakas palakpak sa ating Panginoon. Sa mga ito. At ngayon po ay dalako na po tayo sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Pari po kayo makibukas sa akin sa aklat po ng Matthew chapter 9 verse 37 to 38. Again, Matthew 9:37 to 38. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Tayo pong natayo mo po sa ating panalangin. Dakilan namin Diyos, maraming salamat nga po sa umagang ito, Panginoon, na kami muli makakapakinig at makakapag-aral ng salita. Salamat o Diyos sa iyong mga pagpapala, sa iyong biyaya at habag na pinaranas mo sa bawat isa sa amin. At salamat po, Panginoon, dahil muli mo kaming binigyan ng pagkakataon upang ikaw ay paglingkuran at sambahin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay pinamagatang Preparing for the Harvest. Paano niyo bang sabihin muli? Preparing for the Harvest. Nalalapit na po ang ating harvest event. Sino po rito yung meron ng mga na-invite? Di po ba usapan natin, meron po tayong bibisitahin weekly, kahit po isang tao o dalawa, tatlo. At sila po ay ihahanda po natin para sa ating harvest event. Hindi pa naman po huli ang lahat. Meron pa po tayo natitira na ilang linggo. Ilan na lang po. Ngayong week and then next week. Tama po, may isang Sunday pa po tayo and then harvest event na po natin sa March 3. Marahil yung iba po dito ay hindi pa ganon ka familiar sa ating ginagawa na conquest. Ang conquest po, ito po ay isang kaparaanan upang tayo po ay mag-win ng souls o makapag-amay ng mga kaluluwa sa Panginoon. It is just simply an evangelism. Niligyan lang po natin ng sistema. Amen? Kasi mas mabuti po na tayo po ay mayroong sistema sa paghayo. Kaysa naman yung basta lang po tayo hahayo na wala po tayo alam kung ano yung ating gagawin sa sunod-sunod. Amen? So meron po tayong step-by-step na programa or system on how to win souls para sa Panginoon. At yun nga po, sa loob po ng isang buwan, no, bago po yun, tayo po ay nagkaroon ng 7 days prayer and fasting. Yung tinatawag nating preparation. Pero kung tutusin, kulang po yun. Dapat po talaga yun ay mga 21 days or 3 weeks. Amen? And then after nun, 1 month, yun po, meron tayong dadalawin, bibisitahin, bago natin sila i-invite sa ating church. Amen? And then, after nga po nun, tayo ay magkakaroon ng harvest event. Kung saan sabay-sabay po natin sila dadalhin sa ating bahay-panambahan. Amen? Tayo po ay tinawag ng Panginoon to multiply. Sabihin nyo nga, multiply. Tinawag tayo ng Panginoon upang mag-multiply. Hindi parang mag-divide. Ang isang iglesia po na divided, no, yung watak-watak, ay hindi po nagtatagal at hindi nakalulugod sa Panginoon. God did not call us for division. Amen? Magkaiba po yung divided na church kaysa yung nag-multiply na church. Our God is a God of increase. Sabihin nyo nga, increase. Ang Diyos po natin, siya ay Diyos ng pagpaparami. Amen? Kaya ang tanong po sa atin sa umagang ito, are you ready for the harvest?
Tanungin mo yung katabi mo, ready ka na ba kapatid? Paano ba tayong sasapit doon sa harvest? Sa buhay natin, paano ba tayo magkakaroon ng ani? Siyempre, meron pong tinatawag na pagtatanim. Amen? Hindi ka pwedeng umasa na meron kang aanihin kung wala kang itinanim. Ayon nga sa kasabihan ng matatanda, kapag may isinukso, may madudukot, may mandurukot. Parehas po ng logic. Kung wala kang isinukso, kung wala kang itinanim, wala ka rin aanihin. Wala kang madudukot. Amen? Kasi wala ka namang itinanim. Kaya kung nais po natin na tayo ay magkaroon ng harvest, sabi mo sa katabi mo, meron kang gagawin, kapatid. Amen? Hindi tayo mag-aantay lang. Mag-aantay ka doon na may tutubo doon sa lupa. Ang tanong, may tinanim ka ba? Baka katulad po tayo nung lalaking hangal. Nag-aantay siya na may tumubo sa kanyang lupain. Pero wala naman siyang inihasik. Kaya tayo po ay naghahasik ng salita ng Panginoon. Amen? So what do we need to prepare for the great harvest of souls? Ano mang bagay na malaki na inaasahan mo ay kailangan mong paghandaan. Amen? Bakit nagkakaroon ng failure? Because it is lack of preparation. Sabi nyo nga, lack of preparation. Sa anumang bagay, mapa-exam man yan, na meron po tayong kapatid ngayon, nagpe-pre-board si Ate Kayla. Nasa pre-board po siya ngayon sa kanilang school. Pag-pray natin, no? Anumang klaseng pagsubok yan. Kaya lang siya nagiging mahirap sa atin. Why? Because of lack of preparation. Kasi hindi ka naging handa. Kaya ka kinakabahan kasi hindi ka handa. Bakit tayo natatakot na dumating ang isang malaking pagsubok? Kasi hindi po natin napaghandaan. Naniniwala po tayo, walang pagsubok na bigla na lang dumating sa buhay natin. Meron po yung time na ibibigay ng Panginoon sa iyo para paghandaan niya. Kaya nga tayo kinumpara po ng Diyos sa isang maliit na langgam. Sabi sa Proverbs, tularan niyo yung langgam. Malayo pa ang ulan, nag-iipon na ng kanyang kakainin. Amen? Pinaghahandaan na niya yung paparating na unos. Ang problema, tayo po ay madalas katulad tayo ni Tipaklo. Pag okay ang buhay, para tayong Tipaklo, masaya din tayo, di ba? Hindi natin iniisip yung bukas. Tama po? Madalas ganyan po ang nangyayari sa atin. Kaya pagdating ng tag-ulan, alam natin yung storya, di ba si Tipaklong kumakatok sa bahay ni Langgam. Langgam, papasukin mo ako, wala na akong makain. Di ba? Samantalang si Langgam. Nung panahon na maayos ang lahat, hindi siya nagpakasaya. Amen? Hindi siya nagpakaliwaliw sa buhay. Anong ginawa niya? Nagsakripisyo siya. Ano yung sakripisyo ang ginawa niya? Habang maayos po ang lahat, si Langgam hindi nag-enjoy, nagsasacrifice. Nagtatabi ng kanyang kakainin. Para pagdating ng taghirap, siya yung nag-enjoy. Nakita niyo po yung kaibahan. Pagdating ng taghirap, si Langgam yung masaya. Samantalang si Tipaklong na nag-enjoy ng tag-araw, ang saya-saya, ang daming pagkain sa paligid. Di ba?
Ang daling humanap ng makakain. Siya ngayon yung naghirap pagdating ng pagsubok. So it is very important to prepare for something, especially kapag ito po ay inaasahan ng malaki. Amen? So number 1, so what do we need to prepare for the great harvest of souls? Hindi lang po ito basta kung ano lang. Ang pinag-aandaan po natin ay a great harvest of souls. Kaluluwa po ang pinag-uusapan. So number 1 is pray for the workers. Sabi nyo pray for the workers. Matthew 9:37 and 38. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Napakamahalaga po ng panalangin sa preparation. Kaya ngayon yung pinakaunang bahagi ng ating conference, yung tinatawag na preparation. Sabi nyo, preparation. Para maging familiar po tayong lahat sa ating mga terminologies. It is very important to pray. Sino ipagpe-pray? Ang mga manggagawa. Sino yon? Tayo po yun. Sabihin nyo nga po, tayo yun. We are the workers in the harvest field of souls. So we must pray for each other that we may have courage to share the good news of God's salvation to other people. Last time na pag-usapan natin, ang isa sa kalaban po natin, ang kalaban po ng success is yung tinatawag na comfort zone. Kaya tayo nagiging hindi matagumpay sa ating mga ginagawa sa buhay. Why? Because nandun tayo sa ating comfort zone. Ano ba yung comfort zone? Yung madali sa iyo ang lahat. Ayaw mong nahihirapan. Di ba? Katulad nga kanina nilanggam. Si Tipaklong, ang comfort zone niya is mag-enjoy. Samantalang si Tipaklong, imbis na mag-enjoy, nag-sacrifice. Hindi po masama yung mag-enjoy. Hindi tayo anti-enjoyment. Hindi naman po tayo KJ. Ang sinasabi po natin, huwag po tayong maging palagay sa buhay na nandun ka na sa comfort zone mo. Na iniisip mo na eto ka na lang. Hanggang dyan ka na lang. Na okay ka na pa-attend-attend ka lang, pakanta-kanta ka, patugtog-tugtog lang, ganun lang. No, ganun lang tumatakbo yung buhay Kristiyano. So there must be a sacrifice. Hindi po mawawala yung word na sacrifice. If you are desiring to have success in your life, and even in your Christian life, there is a great work to be done, and we need all the resources that we can get to save souls for the Lord. Are you one with us in working in God's kingdom? If you are not working with others, then you are becoming a burden. Sabi niyo nga po, burden. Pag hindi ka raw nakikiisa sa paggawa kasama ng iba, anong papel mo? Ikaw ay nagiging pabigat. Imbes na ikaw yung makatulong para gumaan yung trabaho, anong nangyayari? Nagiging pasanin ka pa. Amen? Subukan niyo po sa isang trabaho. Meron kayong isang katrabaho na hindi nagtatrabaho. Hindi ginagampanan yung dapat niyang gampanin. Hindi ginagawa yung dapat niyang tungkulin. Ano pong mangyayari? Papasanin po yun ng ibang kasama. Tama? So ano mangyayari? Babagal yung operation. Mas mahihirapan po ang organization. Pero kung lahat po kumikilos, kahit sa pinakamaliit
na kaparaanan na maitutulong, malaking kagaanan na po yun. Amen? We must all participate in fulfilling the Great Commission of Christ. Ano po ba yung tinatawag na Great Commission? Matthew 28:19 to 20. Tandaan po natin ito. And by the way, nakakatuwa po pag ang bawat Kristiyano, habang sermon po ay nagtitake down ng notes. Yan daw po ang gamot sa kanila. No? Papel at ballpen. And napakaganda pong tignan pag ang bawat isa po ay nagsusulat. Ayan, inaalala yung mga napag-aralan. So Matthew 28:19 to 20. Therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you to the very end of the age. Lahat po tayo ay tinawag to be soul winners. Sabi niyo, soul winners. Hindi po ito para lang dun sa mga dati na. So, alisin po natin sa isip natin yun. Ay, para lang yan sa mga leaders na, sa mga workers na. Ay, para lang kayo na pastor yan. Hindi po. Even a new believer is called to be a soul winner. Amen? Kahit bago ka pa lang mananampalataya, ay pwede ka pong makapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Gawin po nating halimbawa itong Samaritan women na ginamit ng Panginoon para maligtas o makakilala sa Kanya yung kanilang community. Sabi po sa John 4:39, many of the Samaritans from that town believed in Him because of the women's testimony. He told me everything I ever did. Ito po yung storya kung saan ang Panginoon ay mayroon pong na-encounter na babaeng Samaritana. At siya po ay nanghingi ng tubig. No, maalala niyo po dun sa story. At sabi po nung tinanong ng Panginoon, no, di ba? Yung tungkol sa ilan yung kanyang asawa. Di ba? Sabi nung babae, siya po ay wala siyang asawa. Di ba? Pero totoo, marami siyang asawa. At yun ay alam ng Panginoon. At ang babae pong ito ay nagpatotoo sa mga tao. At dahil doon, ito pong mga tao ito ay nakakilala sa Panginoon. Sipin nyo, bago pa lang siya, kaka-encounter pa lang niya sa Panginoong Jesus. Pero ginamit siya ng Lord para makakilala yung maraming tao sa kanilang community. Are you willing to be a worker in God's harvest field? Let Him lead you through the Holy Spirit how you could testify for Him and never be ashamed of the gospel. Sino dito mahiyain? Ayan, yung mga shy type. Nasabi sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. Kapag Kristiyano ka, bawal ang mahiyain. Kailangan makapal ang mukha. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo kung makapal. Baka makapal sa taba. Ibig po natin sabihin, kung nagagawa po natin na maging makapal yung mukha natin sa ibang bagay, no, yung nakakasayaw sa, di ba, sa TikTok, di ba? Sanay na mag-post ng mga videos, di ba? Pero pag share mo na ng gospel, pastor, hindi ko kaya yan. Pastor, yung nga lang utusan mo mag-pray, di ba? O ikaw mag-pray sa food. Siya na lang po. Di ba? Sanay tayo magturo. Bakit? Kasi kinakahiya po natin yung mga bagay na spiritual. Pero ang sabi sa atin ng Panginoon,
Huwag natin siyang ikakahiya. Why? Because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Huwag na huwag po natin ikakahiya ang salita ng Panginoon. Kung nagagawa mo mag-post ng kung ano-ano, yung mga rant sa social media, pero tutusin, dapat po hindi na. No? Hindi na dapat tayo nakikitaan ng ganyan. Na madalas tayo may kaaway sa Facebook. Madalas may kaparinigan. Diba? Nagpapasaringan sa social media. Ang mas dapat po nakikita sa atin ay ang salita ng Panginoon. Imbis na mag-share ka ng mga negative na bagay, bakit hindi mo i-share ang salita ng Panginoon? Diba lalo na dun sa messenger na uso na yung notes, diba? Uso, alam nyo, kayang-kayang gamitin ng kaaway sa negatibo. So una pala, sinabi ko na sa misis ko yan. Diba? Nagdadalawang isip kami kung mag-update kami ng messenger. Sabi ko, nako, baka maano ka lang dyan, ma-depress ka lang dyan. Kaya baka ma-negative ka lang dyan. Kasi makikita mo na, ang dami nakapost, mga negative. Diba? Pero pwede rin po yung magamit sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Amen? Huwag na po tayong makiayon dun kagaya ng iba na ginagamit po yun sa mga negatibong bagay. Diba yun nga, parinigan, pasaringan. Kasi napakadali pong ma-misinterpret ng mga tao. Lalo na kung yan ay chat or text. Iisipin niya, pati, mukhang ako yung pinaparinggan nito. Diba? Napaka-prone po niyan sa negative thoughts sa ibang tao. Amen? So God calls you to work in His harvest field. Sabihin mo ulit sa katabi mo, you are a worker. Ganyan, tayo po ay mga manggagawa sa harvest field ng Panginoon. God calls you to be a soul winner. So let us build a soul-winning atmosphere in our church. Mamaya mas mapag-uusapan pa natin, ano ba yung meaning ng atmosphere? Amen? So let us always be excited to win souls for Christ. Bakit ba tayo excited? Ano yung mga bagay na nagpapa-excite sa atin, sa ating buhay Kristiyano? Excited ako mag-Sunday. Bakit? Kasi baka masarap yung lunch. Diba? Ay, makikita ko na naman yung crush ko. Kapatid, kapag yan lang yung nagpapa-excite sa'yo, mababaw po na dahilan yan. Alam nyo, kung ano yung mas dapat makapagpa-excite sa atin, yung meron pong naliligtas sa kaluluwa. Amen? Baka mas excited ka pa makita yung mga artista doon sa parada. Ay, nandun si Andrea Brillantes. Nandun si... hindi mo na nga po kilala yung iba eh. Diba? Nandun, nakikipaghiyawan ka doon, nakikipagsiksikan ka. Excited tayo. Tama? Kailan ka naging excited para sa Lord? No, yung mas excited ka pa kaysa doon. Okay? So that is number 1, to pray for the workers. Panalangin po natin ang bawat isa. Medyo nakakalungkot po kasi ilan na lang po umatin ng ating prayer meeting. Okay? Naintindihan naman po natin yung iba malayo, medyo mahirap pumunta ng church. Kaya po ginawa natin, inagahan po natin yung ating prayer meeting. Naging 6 p.m. Amen? Actually, 5 p.m. nandito na po kami. Dito na po kasi kami nag-dinner. Okay? Ibalik po natin ang sigla ng ating pananalangin dito sa ating bahay-bahay. Yung ating prayer meeting. Inaaral pa po namin kung paano gagawin yung smooth na online, pero much better po kung tayo ay face-to-face. Hindi po natin naalisin yung face-to-face. Maliban lang kung wala po talagang nagko-confirm. Kaya po kami nagtatanong parati, sino po makakapunta. Meron naman po nagpipigil, pero pag talagang wala po,
Eh kasi dahil, alam niyo po, kami malayo po yung aming inuuwian. Mas nga mabuti na po namin umuwi kaysa naman pagpunta namin, wala naman po dapat namin. Okay? Kahit meron lang po isa o dalawa na talagang sigurado, Pastor, pupunta po kami. Maglalaan po talaga kami ng time. Amen? Okay, so pwede po ba natin asahan na makakadalo po tayo ng ating prayer natin? Amen? Sana po ibalik po natin. Yan, maging excited tayo to pray, to talk with our Lord, to talk with God. Pangalawa po, open your eyes for the harvest. Buksan po natin ang ating paningin. Makita natin yung harvest. Sabi sa John 4:35, don't you have a saying, it's still 4 months until harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for the harvest. Anong lagi sinasabi ng Panginoon? Meron pong harvest. Sabi nyo nga, merong harvest. Anong problema? Hindi mo lang nakikita. Akala mo lang wala, pero meron. Sabi ni Carlo Aquino. Nalala niyo pa yung pelikula mo, yung tawid ko na. Diba? Si Ay de las Alas. Akala niyo lang wala. Pero nariyan, nasa paligid lang po natin ang harvest. Ang problema, hindi natin nakikita. Sabi rin ng Panginoon dito sa binasa natin sa Matthew, the harvest is plentiful, but the workers are few. Mas lamang po ang harvest parate kaysa sa mag-harvest. Amen? Ang kulang po ay yung gagawa. Walang problema sa i-harvest. Ang sabi ng Lord, they are ripe for the harvest. Hinog na, kapatid. Nakikita ba natin na hinog na itong mga kaluluwa na ito? Eh, Pastor, kasi niluluto ko pa sa panalangin eh. Kaya si Pastor, nag-aantay pa ako, tsumechempo pa ako. Kapatid, hinog na yan. Kuminsan kaya natin sinasabi, kasi Pastor, hindi pa pwede. Kaya natin sinasabi ganun, because excuse na lang po natin yun. Amen? Meron tayong kasabihan, kapag gusto may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ano po ulit? Kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Kaya ka may dahilan kasi ayaw mo. Ganun lang po kasi yun. Kasi ayaw mong mahirapan. Ayaw mong ibukas ang iyong mga mata. The harvest is ready. There are a lot of souls to win. Mapuno man natin itong church na ito. Ano po ba capacity ng ating church? 100, 150. Kasya po rito hanggang dyan sa labas. Sabihin natin, mapuno natin to 150 katao. Ilang percentage lang yon ng population ng lugar po na ito? Amen? So kulang pa rin. They are just around us. But what is the problem? We cannot see them because we lack one thing, and that is what? That is called vision. Sabi niyo, vision. We need to see what God sees. Kailangan natin makita kung ano nakikita ng Panginoon. Kung ang tingin mo lang dyan ay, addict yan. Manginginom yan, manungugal yan, mabisyo yan. Yun yung tingin mo. Pero ano nakikita ng Panginoon sa kanya? Hallelujah. Amen? Isa yan sa nawawala kong tupa na kailangan ibalik sa kawan. We need to see the great harvest of souls around us. Eh kapatid yun, pasaway lang yun.
Di ba? Yun lang ang tingin mo. Pero anong tingin ng Panginoon sa kanya? Amen? Anong tingin ng Lord dyan sa tao na yan? Kailangan mo rin po yung makita. We need to see ourselves working with God to fulfill the vision of winning souls for Him. Unless you put yourself in the vision, itong pangitain po na ito, na makapag-akay tayo ng mga kaluluwa, hindi mo po makikita yung harvest of souls. Why? Because you tend to focus on other things. Tanungin mo yung katabi mo kung nakafocus pa ganyan. Sabi mo, focus ka lang kapatid. Amen? So you need to give importance to the Great Commission of Christ. Ano ba yung mga bagay na pinapahalagan po natin sa buhay natin? Baka po nababaliwala na natin yung Great Commission ng Panginoon. Again, that is Matthew 28, verse 19 to 20. Tandaan po natin, yan po yung the Great Commission. It is difficult to work when you don't see what you are doing. It is even harder to be doing. Kaya nga po tayo may preparation. Para makita natin, ay ito pala yung gagawin. Amen? Ito pala yung vision ng church. Again, ano po yung ating vision? Ang makapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Yan po yung nakikita natin. Sino dito naaalala pa yung mission vision ng kanilang school? O ng kanilang work? Di ba isa yan sa hindi natin pinapansin? Tama? Lalo na kung napakahaba. Tama po. Natanong mo na ba sa iyong sarili? Ano ba yung mission ko bilang Kristiyano? Halos parehas lang po yung mission at yung vision. Ano ba yung mission natin dito? That is to win souls. Amen? Hindi mo kailangan pumunta ng Cambodia o ng malayong lugar para makapag-mission. Amen? Hindi mo kailangan magpakalayo-layo. Nasaan ang mission field mo, kapatid? Nasaan? Kung saan ka nilagay ng Panginoon. Yung family mo, yung work mo, yung school mo, that is your mission field. Amen? Are you still listening? Saan po ang ating mission field? Kung saan ka nilagay ng Panginoon. Hindi mo kailangan magpakalayo-layo, mag-mission sa bundok. Maliban lang kung talaga tinawag ka ng Panginoon doon. Meron daw pong isang reporter nag-interview doon sa isang construction. No? Sa construction site. Tinanong niya yung mga tao doon, ano yung ginagawa mo? Diba? Diba uso yung gano'n? Ano yung ginagawa mo? Ba't kayo mama? Pero ito, tinanong niya yung mga nagtatrabaho, ano pang ginagawa niyo? Ano trabaho niyo? Sagot po ng isa akong mason. Sabi nung isa pong tobero. Sabi nung isa, apoy electrician dito. Sabi naman ng isa, apoy carpenter. All of them answered that way except for one who answered differently. Iba yung naging sagot nitong isa. Sabi niya, tanong sa kanya, what are you doing? He answered, I am building a cathedral. Ano yung kaibahan niya? Ito pong isang ito, nakita niya yung big picture ng kanilang ginagawa. Hindi lang yung kung ano yung kanyang trabaho. Ay ako dito, ako ay Sunday school teacher. Ay ako dito ay worship team. Ako po ay ushering ministry. Pero para saan ba yan? Because mahalaga po,
alam natin para saan yung ginagawa natin. Hindi ka lang isang worship team, hindi ka lang isang mga awit o manunugtog. Para saan ba yan? Why? Because we are looking forward na tayo po ay makapag-win ng souls para sa Panginoon. Yun po yung pinaka-mission natin, hindi para tumugtog, hindi lang para mag-Sunday school o magturo. Ginagawa natin lahat po ito para makapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. He didn't mention what is his job description, but his answer shows he has a wider view of what he is doing. He sees the big picture. Kapatid, do you see the big picture of what we are doing here? O baka nakikita mo lang, ay ako, drummer lang ako dito, ako, gitarista lang ako dito. Kung doon ka lang nakafocus sa ministry mo, kapatid, hindi po yan ministry. Ginagawa mo lang siyang hobbies. Tama? Ginagawa mo lang siyang pastime, yung church. Ay, kaya pupunta ng church kasi kakanta kami doon, tutugtog. And then after that, ano na? Meron ba tayong nawin na souls? Sabi nga pagka po ang isang church ay hindi lumalago, ay hindi po buhay yung church na yun. Pag ang mga manggagawa hindi kumikilos, wala pong mangyayari. Kapag hindi natin nakikita yung big picture, yung vision of winning souls for Christ, itigil na lang natin, wala pong mangyayari. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para maging salt shaker. Alam niyo salt shaker? Yung mga salt shaker, yung magkakasama lang tayo sa isang bote. Nandun lang, walang lumalabas. Nandun lang lahat ng asin. Sama-sama lang sa isang lugar. Walang humahayo, walang nadadagdag. Ano ang bagay na hindi lumalago? Ay patungo sa pagkamatay. Amen? Kasi kung ang isang bagay ay buhay, hindi po pwedeng hindi yan lalago. Hindi pwedeng hindi yan nahahayo. Amen? Again, itatak po natin sa ating isip ang The Great Commission. Matthew 28:19-20. Assignment natin yan. Kabisaduhin po natin. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey. Kaya huwag kayong magagalit sa amin pag tinuturuan namin kayong sumunod. Sabihin niyo ba, sumunod. Yung tinatawag po nating submission. Because it is part of the Great Commission. Tayo ay inatasan ng Panginoon na turuan ng bawat isa na sumunod. Hindi sumuway. Huwag tayong maging promotor ng pagsuway. Lalo na sa ipinag-uutos ng Panginoon. Amen? Ano ba ang sabi? Teaching them to obey everything I have commanded you. Ano ibig sabihin? Lahat. Ang tunay na church ay nagtuturo ng pagsunod sa Panginoon all throughout. Walang pinipili. Amen? Dahil yung pong pagsunod na kulang-kulang ay hindi po tunay na pagsunod. Amen? Sabi nga sa James chapter 2 verse 9, hindi po ako nagkakamali. Kung yung pong batas ay hindi mo nasunod yung isa, hindi mo na rin sinunod yung lahat. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, teach them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Nais mo makasama ang Panginoon.
matuto kang sumunod. Amen? It is a promise for those who obey. Gusto mo samahan ka ng Panginoon sa pagsuway? Masasabi mo ba na kasama mo ang Lord na ikaw ay namumuhay sa pagsuway? Makaklaim lang po natin itong promise na ito kung tayo ay sumusunod sa Panginoon. Yung surely I am with you always to the very end of age. Kung gusto mong masabi sa iyong buhay na alam ko kasama ko ang Panginoon, sumunod ka. Amen? Hindi pwedeng sinasabi mo, kasama ko ang Panginoon, tapos tumutuma ka. Nagsusugal ka. Nangangalunya ka. Ay, kasama ko ang Panginoon. Kaya mo pa rin bang sabihin? So that is number 2. How do we prepare for the great harvest of souls? Number 1 is to pray for the workers. And number 2, ano sabi doon? Open your eyes for the harvest. Buksan natin yung ating paningin. Pangatlo, be equipped for the harvest. Ito po, mahalaga. Kaya sana po, tandaan po natin. Sulat po natin. Kung mas sanay po kayo, di ba? Yung mga estudyante ngayon, hindi na nag-notes eh. Nagpipicture na lang nung notes ng teacher. Isa naging struggle ko nung nagturo po ako. Kung mga batang tatamad magsulat. Kasi kami hindi namin inabutan yung gano'n na nauso po yung mga smartphone. Kami po ay sanay nagsusulat, kumokopya sa Manila paper or sa blackboard. Okay? Pangatlo, be equipped for the harvest. Meron po itong mga ilang bahagi. Una po, be empowered by the Holy Spirit. Ito po mahalagang maunawaan natin. Kasi marami po rito ang confused. O marami po rito hindi alam how to be empowered by the Holy Spirit. Okay? Acts 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Please listen carefully. Kailangan po natin itong maunawaan. Without the empowerment of the Holy Spirit, we cannot do the will of God. Hindi natin inaalis ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, yung kahalagaan ng Banal na Espiritu sa buhay po natin. We need the Holy Spirit to guide us in soul winning. Hindi pwedeng arya ka na lang, arya na mag-isa. Na ginagawa mo na lang out of your own. Amen? Ginagawa mo na lang pala siya na sa sarili mong kaparaanan, sa sarili mong kakayahan. To be a witness means to testify, or one that gives evidence. One who has personal knowledge of something. Hindi ka pwedeng tumayo sa hukuman bilang witness na wala ka namang alam. Na hindi naman ikaw yung nakasaksi. Kasi po nakakita ko lang napanood ko po na magiging witness ka daw. You need to be a first-hand witness para ikaw ay maging credible. Okay? So hindi pwede ito yung, sabi po kasi ni sabi kasi ni Pastor ganito. Okay? So paano natin magagawa po yun? How can we be a witness that is empowered by the Holy Spirit? You yourself must be a believer before you testify to others. Kailangan ikaw, tiyakin mo muna na ikaw ay isang mananampalataya. Are you still listening? Tiyak ka na ba sa iyong sarili? Kaya mo pang sabihin, isa akong mananampalataya ng Panginoong Jesus. You must have a personal relationship with Christ before you encourage others to surrender their life to Jesus.
Kaya bago ka humayo, kailangan tiyakin mo muna sa iyong sarili na ikaw nga ay mananampalataya ng Panginoon. Amen? Luke 12 verse 11 to 12. When you are brought before synagogues, rulers, and authorities, do not worry about how you will defend yourselves or what you should say. For the Holy Spirit will teach you at that time what you should say. Amen? So kailangan po nating linawin ano pong sinasabi dito. Hindi po ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-aral. Ay hindi, gagay naman ako ng Holy Spirit eh. So basta ka na lang pupunta. Hindi po gano'n. Okay? Sabi rito, huwag daw mag-alala eh. Basta humayo lang eh. Okay, so linawin po natin. When you are led by the Holy Spirit, there's nothing to be afraid of. God has already put in your heart what you should say. It is up to you if you will let yourself be used by God for the advancement of His kingdom here on earth. So how to be empowered by the Holy Spirit? Paano mangyayari sa ito? Ito ba yung automatic? Kapag naging Kristiyano ka, ay automatic ano ka na, you are led by the Holy Spirit. You are empowered by the Holy Spirit. Automatically, no. You need to spend time with God. Sabi niyo, spend time with God. Ano ang bagay na gusto mo maging mahusay? Kailangan mo paglaanan ng oras, ng pagtsatsaga. Amen? Kung gusto mong gumaling tumugtog ng drums o ng gitara, anong kailangan gawin? Magsanay. You need to spend time. Hindi pwedeng puro sa utak mo lang, ay, pastor, na-practice ko na yan sa isip ko. Eh di mo. Diba? Ikaw na magaling. Sana nag-practice na lang tayo lahat sa isip, di ba? Although yun po ay kasama, no? Meron talagang rehearsal sa isip. Pero kailangan mo pa rin isagawa. You need to spend time. Ganon din po, kung gusto natin gumaling sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, we need to spend time with God. There is no other way to be filled with the Holy Spirit than to make yourself available. Sabi nyo nga, available. In God's presence. Hindi tinawag ng Diyos yung mga able lang. Sino ang madalas tinatawag ng Panginoon? Yung available. Hindi dahil ikaw ay able, may ability ka, eh pwede ka nang gamitin ng Panginoon. Sino mas ginagamit ng Lord? Yung available. Able ka nga, may ability ka, hindi ka naman makagilap. Hoy, practice tayo. Eh, pastor, may gagawin pa ako eh. Di ba? Eh, pastor, kasi hindi pa ako pwede. Marami pa akong inaasikaso. Although you are able, but you are not available. So, medyo magkakaproblema po tayo. Pagka wala tayong availability pag sa Panginoon. Pero pagdating sa barkada, pagdating sa balak, uy, go ako dyan. G ako dyan, pastor. Eh, syempre, gala yan. Diba? And listen. Pakinggan po natin maigi ito. Again, there is no other way to be filled with the Holy Spirit than to make yourself available in God's presence. I cannot command the Holy Spirit to be with you. Again, ulitin ko po, pakikalapit yung katabi ko. Sabi mo, nakikinig ka ba? Ulitin ko po, hindi ko pwedeng utusan ng banal na spirito na sumaiyo. Panginoon, banal na spirito, sumakanya ka. Diba? Parang inutusan ko yung Holy Spirit. Diba? Sino po ako para utusan ng banal na spirito? Panginoon, puspusin mo itong taong ito ng yung banal na spirito. So itama po natin ang ating panalangin.
We are just mere mortals. Huwag natin kakalimutan. Banal na Espiritu po ay isa sa tatlong persona ng Diyos. That is why we call Him God, the Holy Spirit. Amen? Huwag natin gagamitin yung it. Diba? Kasi yung it ay sa bagay, diba? Sa mga things. Pag ina-address natin ang Holy Spirit, we call Him. We use Him. Amen? We don't lead the Holy Spirit. In fact, we cannot lead the Holy Spirit. Hindi natin pwedeng utusan ang Banal na Espiritu. The Holy Spirit is supposed to lead us. Amen? Are you listening? Ang Banal na Espiritu ang dapat na nagpapasunod sa atin. Tayo ang dapat inuutosan ng Banal na Espiritu. Sa Greek po, ang Holy Spirit ay may word na parakletos. Paraclete, or the helper. Okay? Kaya nga, sabi dito sa binasa po natin, you will receive the power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea. Again, hindi po natin pwedeng pangunahan ng Banal na Espiritu. Tayo ang dapat pinapangunahan ng Banal na Espiritu. So don't believe in anyone who says they can command the Holy Spirit. Diba yung, napanood nyo ba yun? Yung hinihipan. Pag-ihip, sabay tumba. Yung pala kaya natumba kasi bad breath. Sinamahan pa ng tulak. Brothers and sisters, do not be deceived. Sa panahon po ngayon, napakarami po ng manloloko. Huwag po tayong magpapaliman. Even the gift of tongues is supposed to be a gift and not a requirement or a proof that the Holy Spirit of God is in you. Amen? Kaya huwag tayong basta maniniwala. Hindi po ito requirement. Hindi po ito katunayan na nasa iyong Banal na Espiritu. Aanin mo yung tao, meron ng gift of tongues pag nasa church. Paglabas naman ng church, puro uray lumalabas sa bibig. Masasabi mo pa rin ba, ay ito, pinapangunahan ng Banal na Espiritu ito. Paglabas ng church, puro reklamo, puro masasamang salita ang sinasabi sa kanyang kapwa. Sabi sa Bible, if you have not love, although you can speak many languages, you can speak in tongues, you are just like a sounding gong. Kung wala namang pagmamahal ang iyong mga sinasabi sa iyong kapwa, baliwala rin yan. Kahit nagsasalita ka pa ng, o meron kang sinasabing gift of tongues. So make it your desire to be led by the Holy Spirit. Huwag mo nang hangarin sa buhay mo na mapasunod mo ang Banal na Espiritu. Ang hangarin mo, ikaw ay mapasunod ng Banal na Espiritu. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong matuwa na itong mga masasamang Espiritong ito ay sumusunod sa inyo. Kasi ano po yung danger? Kapag umakyat sa utak natin, ay napapasunod ko ang Banal na Espiritu, ay napapasunod ko itong mga evil spirit. Parehas lang po yun. Ano yung danger? Pwede ka magkaroon ng tinatawag ng spiritual pride. Sabihin nyo nga, spiritual pride. O, tingnan mo, diba, napatumba ko silang lahat. Anong pwedeng magkaroon sa'yo? Pwede ka magkaroon ng pride. Nagkakaroon ka ng ere. Ay, mas lamang ako sa inyong lahat kasi ako nakakapag-speak in tongues ako. Ako pag pinag-pray ko, tumutumba. Pag pinag-pray ko itong taong to, nangingisay. Di ba, meron nga isang mga ngaral na pinagmamayabang niya.
O di ba, nung sa'yo, parang wala, hindi nagre-react tong evil spirit. Paglapit sa akin, nanginginig. Di ba, yung sumasayaw na gano'n, no? Di ba? What is that? That is spiritual pride. O di ba, mas magaling ako, paglapit sa akin, nangingi sa'yo. Pero halata ng mga script eh. No, huwag niyo sabihin sa akin, naniniwala po kayo. Wala pong ganun sa Bible. At sinasaway ng Panginoon, pag alam niya itong mga disciples, ay inaatake na ng pride. Amen? Kasi napaka-dangerous po sa isang Kristiyano kapag tinamaan ng pride. Panginoon, bigyan mo ng upuan itong aking mga anak sa iyong kanan at sa iyong kaliwa. That is pride. So make it your desire to be led by the Holy Spirit, not the other way around. Amen? Spend time in prayer and reading the Bible. Whatever you fill yourself with is what will overflow from you. Kung anong pinupuno mo sa iyong sarili, yun yung mag-uumapaw sa'yo. Pag pinuno mo ang sarili mo ng mga negative na bagay, yun po yung mag-uumapaw sa atin. Pag puno ka ng pagre-reklamo, yun yung lalabas sa'yo. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Romans 7 verse 5, For when we were in the realm of the flesh, the sinful passions aroused by the law were at work in us, so that we bore fruit for death. Sabi doon, pag tayo daw ay nandun sa mundo ng puro makalaman, realm of the flesh, puro mga bagay na makasanlibutan. Ano yung nag-work sa buhay natin? Yung sinful passions. At ano nang pwede maging bunga? We bore the fruit for death. For the wages of sin is death. Kapag puro mga mundo ang iniisip at ginagawa mo, natural, mapupuno ka ng mga bagay na makalaman. Kung nais mong mapuspos o mapuno ng banal na spiritu, kailangan mong pagtuunan ng pansin ng mga bagay na may kinalaman sa kabanalan. Sabihin nyo nga, kabanalan. Kaya pag pinag-uusapan natin, paano mapuspos ng banal na spiritu? Huwag na tayo mag-isip ng kung ano pang mga kaparaan. You just need to spend time with God. Kung gusto mong yumaman, didikit ka sa mga mayaman. Di ba? Yung mga utak mayaman. Pag gusto mo maging banal, saan ka lalapit? Sa presensya ng Panginoon. May makikita ka bang kabanalan sa lugar na aliwan? Lugar na inuman ang pinag-uusapan. Lugar puro kabastusan ang pinag-uusapan. Puro kasalanan. Wala kang mahahanap na kabanalan. Kung gusto mo maging banal, ang isipin mo at ang gawin mo yung mga bagay na may kinalaman sa pagiging banal. Ano ba yung mga bagay na banal? Una sa lahat, salita ng Panginoon. Tinuturing natin na banal ang salita ng Panginoon. Ang pagiging banal hindi lang basta nangyayari sa isang iglap. Sabi nga po natin, kung gusto mong maging mahusay sa isang bagay, kailangan mong maglaan ng oras sa bagay na yun. Kung ano yung higit na pinaglalaanan mo ng oras, yun din yung magbubunga sa'yo. Kaya sabi sa Bible, do not entertain evil thoughts. Why? Kasi pag in-entertain mo yung evil thoughts, yan yung magbubunga sa buhay mo. Amen? Pero pag in-entertain mo yung mga bagay na banal, yan din yung magbubunga sa atin. If you want to be filled with the Holy Spirit, you need to be in the right atmosphere. Sabihin niyo ulit, atmosphere.
Katulad ng isang isda. Alisin mo sa tubig, ano mangyayari? Lalaki ba? Paano ba siya mabubuhay? Hindi ba mamamatay? Kusa niyang mamamatay. Ganon din ang isang Kristiyano. Ilayo mo sa presensya ng Panginoon, ano mangyayari sa iyong buhay espiritual? Kusa ding mamamatay. Kapag nasa maling atmosphere ka, kusang mamamatay yung spiritual life mo. Pag mas lamang yung oras mo sa mga maling barkada, sa bisyo, ano mangyayari sa iyong spiritual life? Unti-unting mamamatay kasi you are in the wrong atmosphere. Amen? Kaya mag-ingat ka sa mga sinasamahan mo. Kapag dilalayo ka na niyan sa Panginoon, hindi yan yung tamang atmosphere para sa iyo. Mag-spend ka ng quality time para sa Panginoon. Makikita mo na magbubunga yan sa buhay mo. Kung ang Panginoon Diyos nga nanalangin, sino pa tayo para hindi manalangin? Amen? And last, number 4. Kasi halos yun na rin po yun. We need to be equipped by God's Word. You need to spend time with the Word of God in prayer. Pang-apat, put your heart in the harvest. Sabihin nyo nga, put your heart in the harvest. Put your heart in the heart. Ilagay natin ang ating puso sa harvest o sa ani. Ang magsasaka po, ano yung motivation niya sa kanyang sarili? Bakit siya nagpapakahirap magtanim ng palay? Magtanim ng kung ano-ano? Why? Kasi alam niya meron siyang aanihin. Amen? Nandun yung kanyang puso. Kaya sa kanya baliwala yung init ng araw, baliwala yung putik, yung pawis, yung hirap. Why? Because he knows yung ginagawa niya ay mayroong magiging mabuting resulta. Amen? 1 Corinthians 9:19. Though I am free and belong to no one, I have made myself a slave to everyone to win as many as possible. Do you want to win souls for Christ? Amen? Are you still listening? Put your heart in the harvest. Make every effort to win as many souls as you can. And God will surely help you because it is His will to save souls. Pag ang ginagawa mo ay ayon sa kalooban ng Panginoon, pwede mong asahan na kasama mo ang Diyos. Amen? Hindi ka pwedeng pabayaan ng Diyos. Bakit? Yung ginagawa mo para sa Kanya. Pero pag yung ginagawa mo para lang sa iyong sarili, maaaring hindi ka tulungan ng Panginoon dyan. Kasi pwedeng ikapahamak mo yan. Pero pag yung ginagawa mo ay para sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka niya tutulungan. Ano yung hihilingin natin sa Panginoon? Ask God to bless you with wisdom and resources to do the task of winning souls. Panalangin mo, Lord, increase my wisdom. Siyempre, samahan mo ng gawa. Kaya sabi natin, magbasa ka ng salita ng Diyos, umattend ka ng training, para hindi ka natatakot, hindi ka kinakabahan, paghahayop. And ask God to increase your resources kasi kailangan po talaga kasama yung ating bulsa. Sabi mo sa katabi mo, kasama yung bulsa. Kasama yung resources natin, yung effort natin. Talagang meron kang ilalabas alang-alang sa paghayop. Isa puso natin ang pagliligtas sa mga kaluluwa sapagkat yan din ang puso ng ating Panginoon. Hindi niya nais ang sino man ay mapahamak, bagkus ang nais niya ay ang bawat isa ay makapagsisi at tumalikod sa mga kasalanan. Sabi po sa James 5:19-20, My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth
and someone should bring that person back. Remember this, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. Again, how do we prepare for the harvest? First is we pray for the workers. Panalangin po natin ang bawat isa. Panalangin natin ang ating pastor, ang ating mga leaders, ang ating mga co-workers. Kasi talagang nasa atin po ang focus ng kaaway. Amen? Talagang hindi pwedeng hindi ka tatargetin ng kaaway. Pangalawa, open your eyes for the harvest. Pangatlo, be equipped for the harvest. No, mahirap mag-harvest ng kamay lang yung gamit. Diba, may gamit yung mga magsasaka. Magamit sila ng kalabaw, ng ita, ng pare. Hindi pwedeng kamay lang. Kailangan equip ka. Pang-apat, put your heart in the harvest. Tayo pong lahat ay tumayo sa ating panalangin. At nawa, ito po ay maging paghahanda po natin para sa ating darating ng harvest event. Bagamat meron pa pong mga ilang linggo pa. Ihanda po natin ang ating sarili. At tayo po ay ilagay natin yung sarili natin as a worker in the harvest field of God. At ang ating ani na hindi lang po basta material na bagay, kundi mga kaluluwa para sa Panginoon. Tayo pong natayo po para sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming narinig. Padalangin po namin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Ingatan niyo kami sa anumang pagkilos ng kaaway, Panginoon. Ingatan niyo po kami, ilayo niyo kami sa anumang tukso. Ilayo niyo kami sa mga bagay na makakapagpalayo sa amin sa iyo. And Lord, buksan mo ang aming mga mata upang makita po namin yung mga tao na kinakailangan makarinig ng yung salita ng kaligtasan. Tulungan niyo kami, Panginoon, makita kung ano yung nakikita mo, Panginoon. Na itong mga taong ito ay hindi lang po basta kakilala lang namin o kapamilya namin. Sila po ay mga kaluluwa na kailangan iligtas. Sila ay mga kaluluwa na patungo sa impyerno kung hindi po sila makakakilala sa iyo. Panginoon, tulungan niyo kami ay mapuspos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Kami ay pangunahan ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. At kami makapaglaan ng oras sa iyo, Panginoon. Alisin mo yung mga bagay na inilagay ng kaaway, ng mga distraction, na kumukuha ng aming atensyon, Panginoon. Kami ay nawawala sa aming focus sa iyo. Dahil sa mga bagay po nito, Panginoon. Lord, help us to see the great vision, Panginoon. Yung big picture, Panginoon, na ginagawa namin. Na hindi lang kami basta naririto sa iglesyang ito nang walang dahilan. Panginoon, meron kang purpose sa bawat isa, Panginoon. At meron kang purpose para sa iglesyang ito. At yun ay para makapag-akay ng mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa iyo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong salita. Magkaroon kami ng kauhawan, kasabikan, na basahin ang iyong salita sa araw-araw, Panginoon. Kung paano namin kinakasabihan na makausap yung mga taong malapit sa amin, yung mga mahal namin sa buhay. Ay ganun din kasabihan namin, Panginoon, na ikaw ay aming kausapin sa bawat araw, Panginoon. And Lord, ilagay mo sa aming puso ang pag-aakay ng kaluluwa at yung pag-aani ng mga kaluluwa para sa iyo, Panginoon. At tulungan yung mga bagay na kinakailangan para rito ay matugunan, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa
ng higit pang karunungan, kaalaman ng salita mo, Panginoon, at ng iyong kalooban, upang kami ay walang takot na humayo. At kausapin itong mga tao na ito, Panginoon, sila ay pahaginan namin ang salita ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga kapahayagan sa amin, sa umagang ito, sa mga bagay na nilinaw mo sa aming buhay, Panginoon. Na kami ay walang kapangyarihan kung wala ka sa buhay namin. Without you, we can do nothing, Lord. Wala kaming kapangyarihan upang utusan ang iyong banal na Espiritu. Sa halip, Panginoon, ikaw yung may kapangyarihan upang kami ay pasunurin. Kung aming bubuksan ang aming mga puso at isipan. At ikaw ay hayaan namin na malayong kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo kami sa aming hindi pagkilos, sa aming katamaran sa buhay, Panginoon. Kami ay nasa comfort zone. Panginoon, bigyan niyo kami ng kalakasan, ng kasiglahan, na kumilos sa iyong harvest field. Upang sa gayon, Panginoon, ay marami pang tao ang maligtas. Salamat po, O Diyos, sa iglesia ito na yung ginagamit upang mahayag ng iyong salita. At sa mga namumulong po rito na nagtuturo sa amin upang sumunod sa iyong mga ipinag-uutos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus na lahat po nagsabi na, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.